Pagpapatuloy ng talambuhay ni Propeta Muhammad, ikalawang bahagi, nang nasa pangangalaga na ni Halima as-Saadiyah si Propeta Muhammad hanggang sa pangyayaring tinatawag na Shaq as-Sadr, pagbiyak ng dibdib. Pagkapanganak kay Muhammad, dinala siya ng kanyang ina na si Amina sa mga nag-aalaga ng mga sanggol mula sa tribo ng Banu Sa'd upang lumaki sa malusog na kapaligiran ng disyerto. Si Halima ang napili ng Allah na maging magpasuso at tagapag-alaga niya. Bago pa niya makuha ang sanggol, mahirap ang kanilang kalagayan. Mahina ang kamelyo, halos walang gatas ang mga hayop. Pag-uwi nila nakasama si Muhammad, biglang dumami ang gatas, lumakas ang mga hayop at umunlad ang kanilang tahanan, tanda ng pagpapala, barakah. Paglaki ni Muhammad, lumaki siyang malusog at matalino. Mas mabilis siyang matuto at tahimik na bata. Mahilig siyang maglaro sa malinis na kapaligiran, ngunit hindi siya nasasangkot sa masasamang gawain. Kilala siya ng mga kalaro bilang mabait at mapagkalinga. Ang pangyayaring Shaq as-Sadr, isang araw, habang naglalaro siya kasama ang ibang bata, dalawang anghel, binanggit sa mga hadith na si Angel Gabriel at isa pang anghel ang lumapit sa kanya. Inihiga nila siya, binuksan ang kanyang dibdib, kinuha ang kanyang puso at nilinis ito sa isang sisidlang puno ng malinaw na tubig mula sa Zamzam. Inalis nila mula rito ang bahagi ng kasamaan, ang anumang maaaring maging ugat ng kasalanan, at ibinalik ang puso sa kanyang katawan. Natakot ang mga kalaro at agad silang tumakbo upang ipaalam kay Halima ang nangyari. Dali-dali siyang dinala pabalik kay Halima at nakita nila na maayos ang kalagayan niya, ngunit may bakas sa kanyang dibdib. Nang makita ni Halima ang kakaibang pangyayaring ito, kinabahan siya na baka may mangyari pa. Nagpasya siyang ibalik si Muhammad sa kanyang ina sa Makkah upang mas maprotektahan siya. Ipinasauli siya ng may mabigat sa puso sapagkat mahal na siya ni Halima at ng kanyang pamilya. Aral: mula sa simula pa lamang, pinangangalagaan na si Propeta Muhammad ng Allah upang maging handa sa mabigat na tungkulin bilang isang propeta. Ang paglilinis ng kanyang puso ay tanda ng kanyang kadalisayan at misyon bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Assalamu alaikum.